Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago, hindi nagmamaliw sa bawat isa na nagmamahal sa Kanya. Magandang umaga po sa bawat isa na nakatunghay sa gawain ito ng Jesus our Provider, Christian Fellowship, Heaven's Treasures, our daily Bible devotion. No? Imagine, sinimulan ito noong February at ngayon ay Mayo na. No? So, araw-araw may salita ng Diyos. Araw-araw may pangako ng Panginoon na nakalaan sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Magandang umaga po sa mga nakatunghay, kay Ate Letty. Good morning Ate Leia. Kay Mary Ann, hallelujah. Good morning sa Laguna. Praise God. Magandang umaga sa inyong lahat. Kay Sister Nenet, hallelujah. Magandang umaga mula sa Hankins 2. Glory to God. Hallelujah. Hindi kayo nagkamali na makinig. Hindi kayo nagkamali na bigyan ng panahon ng Panginoon sa Kanyang salita sa pamagitan ng gawain ito. And we assure you na ang lahat ng aming binabahagi sa inyo ay galing sa Biblia, galing sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya handa natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, iwaksin natin ang mga bagay na dapat wala sa ating isipan ngayon. No? Hindi ko sinasabing kalimutan na ang pangamba. Hindi ko sinasabing kalimutan ang problema. Ang ibig ko sabihin, sa oras ng pangamba may tagumpay. Sa oras ng problema may tagumpay. Hallelujah. Ilagay natin sa ating isipan ang mga bagay na magpapatibay sa atin, magpapatatag sa ating pananampalataya sa pagharap sa mga pagsubok na dumarating sa bawat araw. Hallelujah. So praise God. Good morning, Ate Luz. Hallelujah. Malakas ba ang boses namin dyan sa Singapore kahit malayo? Okay, so sa oras to tayo ihandaan natin ang ating panalangin. Glory to God. Patuloy kaming lumalapit, dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo, Ama. Nasa oras to, Lord, kalingain mo kami, Panginoon, sa araw na ito, pag-ingatan mo at gabayan, samahan mo, pangunahan mo, O Diyos. Dalangin po namin, Ama, na kami po ay linisin mo sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa, sa aming mga inisip na hindi ayon sa iyong kalooban, sa mga salita na hindi nagbigay sa iyo ng karangalan. Ama, patawarin mo po kami at patuloy na hugasan kami at linisin mula sa banal na dugo ng aming Panginoong Kristo na siyang tumigis sa krus ng Kalbaryo. O Lord, we thank you, O God, and we bless you, Lord. We claim protection today. We claim your protection today. We claim for your provision today. We claim for your healing, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Jonas Talusig, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Ikaw po ang patuloy na kumilos, Ama, sa oras na ito, sa kanyang katawan, sa pangalan po ng Panginoong Kristo, Lord, yung kanyang problema, Panginoon, hallelujah, sa kidney. Lord, in the mighty name of Jesus, you are the creator of heaven and earth and even our body. Lord, tunay nga walang imposible sa iyo, na tunay nga, Panginoon, walang sakit, walang karamdaman na mas mataas sa iyo, Lord. You are in control of everything, Lord, and you have authority and power over sickness and diseases. So right now, Lord, we pray, touch the body of Brother Jonas, Lord, and let your miracle flow through his body in the mighty name of Jesus Christ. Lord, you stand, Lord, not against us, but you are always with us, Father God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, even the devil, Lord, who will oppose at magdidesire ng sakit at kamatayan sa sino man, ay walang kapangyarihan sapagkat ikaw ay nasa panig namin.
So Lord, nasa panig ka, Panginoon, ng Talusig family. And right now, Lord, you are holding them. You are embracing them right now, O Lord. And I know, O God, that healing flow, that miracle flow in their family. These things happen so that your name will be glorified. Because, Lord, you have given us the assurance that we are more than conqueror. Number 1, because you love us. Number 2, because you are with us. And number 3, Father God, hallelujah, whatever you promise, you will do it. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Father, O God. At tunay nga, Panginoon, sa oras na to, Lord, I know something great is happening to his body. Something great is happening in that place, Lord, with the Talusig family. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Salamat po ng marami sapagkat merong kaming Diyos na mabuti na aming malalapitan, aming matatawagan sa lahat ng oras. So thank you, Father. Thank you, O God, sa mga nakikinig ngayon, and we pray that the Holy Spirit will speak to each and every one of us. Na tunay nga, your promise is so powerful that it gives us assurance of victory over all the challenges, over all the works of the enemy, and over all the things that happen in our lives. So thank you, Father. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So sa umagang ito, magandang umaga sa bawat isa. Sa mga nakatunghay sa gawain ito, uulitin ko, lagi ko sinasabi, good morning, godly morning to you. Hallelujah. So, praise God sa aking kaibigan, Sister Edna Tibay, hallelujah, Visconde. Good morning. At sa iba pa ho na naragdag dito kay Brother Jack kanina na maagang nag-post ng kanilang family picture sa ating We Are More Than Conquerors template. Kung nakita niyo po sa ating JOP group, yung template na ito, yun po yung may box sa loob na white, no? So, pwede niyo pong ilagay doon yung picture niyo and post it and declare it, no? Publicly declaring that we are more than conquerors through Christ who give us strength. Hallelujah. So mga kapatid, i-claim natin sa umagang ito. I-claim natin, ihilagay nyo yung best family pictures. Kung walang best family pictures, basta kompleto kayo, i-paste nyo doon at i-post nyo sa inyong wall. No? And declare, today, and tomorrow, we are more than conquerors through Christ, Jesus, our Lord. Type nyo dyan, we are more than conquerors. Hallelujah. Let's show the world that we are more than conquerors. No, hindi lang po kayo tagapakinig. Kayo po ay nagsasagawa ng katotohanan na naririnig nyo. Huwag nyong itago. Yun ay ilahad nyo sa lahat that we are more than conquerors. Amen. Isa hong palakpak na tagumpay sa bawat isa. Hallelujah. So sa oras na ito, paano tayo naging mananagumpay? Paano tayo nagiging mananagumpay sa dami ng pagsubok na dumarating sa buhay natin? Uulitin ko, katulad na sinabi natin kahapon, sabi nga natin, when suffering and trials comes to your lives, so kapatid, have the right perspective. Have the right perspective that at the end of all these challenges, at the end of all these trials and sufferings, we will see the glory, the life that is glorified by God. Okay, yung buhay na malaya, yung buhay na wala ng problema, yung buhay na ligtas sa piling ng Diyos. So right now, sabi nga natin, welcome, sapagkat mapapalapit tayo sa Diyos every time that we have these challenges, because God is nearer to those who are broken-hearted. Kapag hindi mo kaya,
just call for help. Jeremiah 33 verse 3. The telephone number of the Lord says, "Call unto me, and I will show thee great and mighty things that you understand not." Amen po ba? Good morning, Sister Charlotte. Hallelujah. Praise God. Tuloy natin ang ating So paano ba tayo? Ano ang pruweba, Pastor, na kami mananagumpay? Hindi tayo sumasagot ayon sa ating pananaw, kundi sa pananaw ng salita ng Diyos. Number one, the number one reason that we are more than conqueror is because God is sovereign. Hallelujah. Type niyo po sa inyong mga comment section, no? Gusto ko pong maramdaman na tayo'y gising, tayo'y nagagalak, tayo'y nagkakaisa. Nagkakaisa sa ating binabasa at pinag-aaralan na salita ng Diyos. Number one, i-type niyo po, God is sovereign. Hallelujah. Sige po, i-type niyo po, thank you. Thank you po sa mga nag-post na tayo'y mananagumpay. Claim it, declare it. Hallelujah. Hayaan niyo mabasa ng Diablo upang tumabi siya sa ating daraanan. Hallelujah. God is sovereign. Ano ibig sabihin ng God is sovereign? Ibig sabihin, walang mas makapangyarihan sa Diyos. Hindi kailangan magpaalam ng Diyos sa nakatataas sa Kanya, sapagkat siya ang pinakamataas. Siya ang may likha ng langit at lupa. Kaya sabi dito, alam nating sa lahat ng bagay, 8:28, Romans 8:28, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Mga kapatid, ang Diyos ay gumagawang kasama natin. Hindi niya tayo iniiwan. Tahimik lang siya, pero siya'y kasama natin. Sa wikang Ingles, we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Dalawang bagay ito, dalawang specific. Not everyone can claim this promise. Hindi lahat ay pwede mag-claim nito. Kahit yung mga lalo na yung mga walang relasyon sa Diyos, they cannot claim this promise because His promise is only true to specific people. At merong condition siya na nakalagay diyan, mga kapatid. Hallelujah for that. Sabi nga, God is sovereign. Sabi nga natin, He rule over all things. Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, anumang balakin mo'y walang makakahadlang. Yan ho ang sabi ng Job 42 verse 2. Na sa Lord magagawa niya ang lahat at walang pwedeng pumigil sa Kanya. So kapatid, why we are more than conqueror? Because God is sovereign. Sabi nga, over all things. Number 2, Jeremiah 32 verse 27, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me?" So grabe, no? Alam niyo, sa totoo lang, kahapon di ako inuubo. Kanina di ako inuubo. Ngayon lang. But I know, kalabit lang ng kaawayan, Satan, in the mighty name of Jesus, lumayas ka sa lalamunan ko. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. So, is there anything too hard for me? So, God is sovereign. He rules all things and He can do all things. No? Number 2, God is sovereign because He rules all things. Siya ang may authority and power sa lahat. Even nations, kings, and kingdoms, presidents, and state, and nations. God has power over all this creation. 1 Chronicles 29:11. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Verse 12, sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Amen. God rules all things. He is sovereign. Hallelujah. Tuloy natin.
God is sovereign because He has authority over life and death. Tama ba? Malalaman nyo ngayong ako ay ako nga. Maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napagagaling ko ang aking sinusugatan at anumang gawin ko'y walang makakahadlang. Amen po ba? Hallelujah. Isa pong malakas na palakpak. Amen. Amen. Sigaw niyo po sa ating comment section. Amen. Kung nagkakaisa tayo dyan. Amen and amen to the Lord. Hallelujah for this wonderful truth na binibigay niya sa atin. Kaya kapatid, balikan natin and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Ano ibig sabihin nito? This promise belongs only to specific people. Number one, this promise is exclusive only to those who love God. Do you love the Lord? Sabihin nyo nga, do you love the Lord? I-post nyo nga dyan sa ating comment section. Do you love the Lord? Answer me, do you love God? Because this promise is only for those people who love the Lord. Kung mahal mo si Lord, all things work together for good. Amen. Wala hong bagay na darating sa buhay mo na magiging kabiguan. Gagawing tagumpay ng Diyos kahit ang imposibleng sitwasyon, kahit ang sakit na walang kagalingan, ay kaya niyang pagalingin. Yan ang sovereignty ng ating Diyos na buhay. Do you love the Lord? Amen. Amen. Thank you, hallelujah, glory to God for answering that. Kaya sabi nga, itong verse na to, claim it, claim it. Sino ba nagmamahal sa Diyos? Ano yung mga condition na mahal natin ng Panginoon? Number one, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, hallelujah, ang siyang umiibig sa akin. Kapatid, John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. At ang sabi ng Biblia, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Amen. So, yan ang katotohanan. So, do you love the Lord? Yes, because you accepted His word and then you obey. You hear and obey. Kaya kapatid, sa oras na to, amen po dyan. Hallelujah. Number 2, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin, John 14:23, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Amen. Hallelujah. Grabe. Grabe. Grabe magmahal ng Diyos. Hallelujah. Tunay nga, nag-uumapaw ang kagalakan natin sa katotohanan na tunay nga, mahal natin ang Diyos at higit na mahal tayo ng ating Diyos. So, balikan natin, nasabi nga natin, this promise refers all things that work together. Ibig sabihin, kahit hindi maganda gising mo, kahit hindi maganda ang laman ng wallet mo, kahit malaki ang problema mo sa bahay, malaki ang problema mo sa katawan mo, maaaring may sakit ka at tunay nga napakahirap na makatanggap ng kagalingan. Kapatid, gagamitin ng Diyos ang sitwasyon na yan. And He will work for that. He will work with you. He will work with you. Kapatid, kikilos ang Diyos kasama mo. Tanggapin mo that, Lord, what is happening is part of your plan. At tunay nga, may tagumpay sa dulo nito, mga kapatid. Amen. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos, sa Kanyang pamamaraan? Ano man ang Kanyang pamamaraan, nagtitiwala ako sa ating Diyos. Come on, hallelujah. I-claim nga natin, i-post natin sa ating comment section, nagtitiwala ako sa Diyos. I trust in the Lord with all my heart. So, pahayag nyo ang inyong pagtitiwala. So, dalawang bagay, dalawang kondisyon ang tinutukoy ng pangakong ito. Number 1,
Ito ay para lamang sa nagmamahal sa Diyos at minamahal ng Diyos. At ikalawa, ito ay yung tumatanggap. You accepted, you trust God that whatever condition you are facing right now, the end of this is victory. The end of this is God will be glorified all the way. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Balikan natin, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Hallelujah for that. Napakagrabe. No? So, sa umpisa pa lamang, mga kapatid, ng talatang ito, ang dami ng revelation ang Diyos. Ang dami ng ginagawa at gagawin ng Diyos sa buhay natin. This promise is for good and for those who are called according to His purpose. Isa pa, yung kanyang mga tinawag. Yung kanyang mga tinawag para gawin ang kanyang layunin sa kanilang buhay. So those people who love the Lord, those people who trusted God in His process and way, no? At ikatlo, yung mga taong tinawag ni Lord with purpose. Sabi dito, good things will happen to you, to those whom the Lord loved, and to those whom God called. Hallelujah. Kapatid, hallelujah. We are called with a purpose. Tinawag ka ni Lord kasi may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Why declare your submission to the Lord? I submit to your will. I surrender my plans to your will, Father God. Ano ang sasabihin mo sa Panginoon ngayon? So that these words will be true to you. Hallelujah. Minsan pa, basahin natin. Let's read this loudly. No? Yung talagang with conviction. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Unang-una, si Lord, hindi niya kailangan magpaalam sa iba because He is sovereign. Number two, the reason why we are more than conquerors, because God loves us, for He loves Him. And we trusted Him completely and committed to obey His instructions. Hallelujah. Praise God. Babalikan natin ito, mga kapatid, kapagkat mabibitin tayo pag tinuloy natin doon sa dalawa. Abutin tayo na 12:00. Hallelujah. Kumusta gising mo, kapatid? Kumusta ang araw na ito sa iyo, kapatid? This word is very strong. Romans 8:28. Itong Romans 28, dito bukas ang puso ng Diyos sa atin. Yesterday, we talk about suffering. We talk about that suffering is temporary. Trials is temporary. But after that, the things that God planned will be revealed in the future. We are excited that at the end, the Lord will declare whom His children are. Ihahayag niya publicly kung sino ang kanyang anak. No? Isipin niyo, pagdating ni Lord, magugulat tayo. Kasama ng mga milyong Kristiyano, tatawagin tayo ng Panginoon sigurado by name. Imagine mo, ang daming Ronnie, no? Ang daming Ronnie dito sa FB. Pero pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka magkakamali. Ikaw yon. Amen? Ito napansin ko sa FB ngayon, ang dami magkakapareho ng pangalan, magkaiba lang ang middle initial. But God knows more beyond the name. He knows the person. He loves the person beyond that name. Why don't you say that?
i-post nyo sa inyong comment section. Your name belongs to Jesus. No, i-claim nyo po. Ronnie Ditan belongs to Jesus. Come on people, hallelujah, claim it. Hallelujah, tatawagin niya yan. Di siya magkakamali. Pag tinawag ka niya sa heaven, ikaw yon. At walang sasagot ng 2 o 3. Because God knows everything. He knows everything to you. He knows us more than we know ourselves. Kilala ng Diyos tayo kaysa sa ating sarili. Amen. Tunay nga. Hallelujah. Come on, claim it. Yes, Ate Luz. You belong to Jesus. Hallelujah. Kaya nga, we are more than conquerors. Because God knows us. God loves us. We are more than conquerors because God is with us. God has a plan for us. God has a work, has a project in our lives. No? Kami po sa school, we give problems to students. We give projects. Pero yung project na to is something na nangyayari ngayon sa buhay natin. When we are under challenge, meron tayong mga problems, we are facing problems, then these are projects because God trusted us, because God believes you. God believes that you can overcome it, that you can submit, you can win over this project na ito. Naniniwala ang Diyos sa inyo, pero huwag kayo susuko. Naniniwala ang Diyos sa inyo, kaya inalaw niya ang mga challenges na ito. Ano man ang nakagisingan nyo sa araw na ito, God trusted you that you will triumph over this. Kahit sakit, kahit financial problem, kahit lahat ng yan, God has a plan. Hindi yan accident. God will use that. Just trust Him. Trust the Lord. Amen. Amen for that. Amen. Hallelujah. We belong to Jesus. Tama, Brother Daniel. Jonas belong to Jesus. Hallelujah. Lahat tayo, we belong to the Lord. Hallelujah. We know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His promise. Hallelujah. Let us close our eyes and feel this word of God. Romans 8:28. Hallelujah. You claim that itong word na ito, sa'yo to, sa atin to. Come on, make it personal. Romans 8:28 is the promise of God to me, to you, to all the servants of the living God. Come on, claim it right now. Angkinin nyo sa oras na to, Lord. The Lord is speaking to you personally. And He is telling you, He loves you, and He is working with you so that your life will be good. Your life will be full of victory. Hindi niya pinangako na walang problema, but sinabi niya, sa lahat ng bagay, magtatagumpay ka. The Lord said, in this world, you will have tribulations, but be of good cheer. The Lord said, I have overcome the world. Amen? Amen. Come on, hallelujah. Stand on this word. Stand on this promise. Claim it to the Lord. Make this personal. Make this personal. I want you to pray. Pray to the Lord using this Romans 8:28. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, mahal mo ako. At lahat na nangyayari sa buhay ko ay kalooban mo at makabubuti sa akin para sa iyong kalwalatian. Hindi ako mabibigo. Hindi kami mawawalan ng pag-asa sapagkat ikaw mismo ang kasama namin na humaharap sa ganitong sitwasyon ng aming buhay.
Lord, you have chosen us. You have called me. You have called us, Lord, because you have a purpose. You want the people know that you are God. Kaya nga makikita ng tao ang kapangyarihan mo dumadaloy sa iyong mga anak at ang iyong himala ay makikita nila at maniniwala sila na kami nga'y tinawag mo bilang iyong mga anak. So we thank you, Father, right now. Claim it, claim it. Romans 8:28 from your heart. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord for everything. We thank you, Lord. We thank you, Father, for you have given us this promise. You have used Paul, O Lord, para malaman namin. We thank you, Father. We love you. We cannot outlove you, but we still love you, Lord. We surrender, Lord. We believe in you. We trust in you completely. We do not rely on our own knowledge. We do not rely on our ability. We rely on you completely. Hallelujah. In all our ways, Lord, we acknowledge you. Lord, direct our path towards you. Iayos mo ang aming araw na ito palapit sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, O God. Lord, hallelujah. This promise, Lord, kahit kami ay may problema pinansyal, Lord, all things work together for good because we love you. Kahit meron kami sakit, all things work together for good because you can heal us. Lord, walang bagay na hindi mangyayari, hindi mo mapangyayari. Pag niloob mo, magaganap ito at wala makakadlang. Salamat po ng marami, Ama. Ito ang dalangin namin. Salamat sa tagumpay. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Napakaganda ng salita. Isang word pa lang ng Romans. Isang promise pa lang ng Romans. Hallelujah. Punong-puno na. Ang lahat ng, sabi nga natin, lahat ng bagay, hallelujah, ay mapangyayari ng Diyos. Salamat po sa mga nakinig. Hindi pa tayo tapos. Bukas, tuloy natin. Pag-pray natin na kung ano, ay ang dami ho kasing revelation sa Romans chapter 8. Napakarami po. Ito po ang daily devotion. We do not give you everything you need to know. We only open doors. Pinubuksan lang namin unti-unti ang pinto. Bahala na kayong makita with a closer look kung anong ginagawa ng Diyos through His Word. No? Hindi po porke sinabi ni Pastor Ray, wala na kayong matututunan. Kapatid, when you yourself study the Word of God, then you will experience God. You will know God in a more personal way. The way na tayo ay tinatawag niya in a personal manner. That when He called Ronnie, si Ronnie yun. Pag tinawag niya si Leia yun. Pag tinawag niya si Marian yun. Pag tinawag niya si Jeneline yun. Hindi pwede magkamali. Hindi tatlo ang sasagot, hindi apat. Kundi ikaw mismo ang sasagot. You will feel it in your heart that God is personally speaking to you through His Word. Kaya magandang umaga po, pagpalain tayo ng ating Diyos. Sama-sama tayong maglingkod, magpuri, at magbabad sa salita ng Diyos. Amen? God bless you. Magandang umaga po.